Hinebra, rain or shine. So, okay. Itong game na to nagpapatunay na kung mabilis ang pace ng kalaban mo, dapat ang bench depth mo mas malalim. Okay. Although may nag-contribute naman sa Hinebra late in the game, pero nakapuhunan na itong rain or shine. Si Grigsby played the whole game. So, bumababa na yung efficiency niya sa offense kasi nga naglalaro siya the whole game. And Dr. J. Andy Howe, may mga sinabi si Dr. J na parang weakness ng game ni Grigsby na importante sa sistema ng Hinebra. Siyempre sinusundan mo yung si Brownlee na pinakamaraming championship sa lahat ng import with 7. Marunong pumusap si Brownlee. So kahit si Claritong bumabantay sa kanya, nakukuha na niya ng foul. Si Grigsby parang hindi siya komportable back to the basket. Lagi siyang naka-face basket from the outside, from the perimeter, and then yung shooting niya. Which helps si Hinebra afloat. No? Wala tayong problema kay Grigsby, nandun na yan eh. Pero yung local support kulang. Yung defense is kulang or halos non-existent again. Si Japet is pagod dahil sa sobrang bilis ng pace ng si Japet napapagod. Dahil si Japet siya eh, end-to-end siya kung tumakbo dahil nga siya yung big man. Tapos binabantayan pa niya si Fuller. So doble hirap. Sana lang hindi ito ma-injured. The same way with Troy. Si RJ nahihirapan mag-dribble kasi nawawala kay RJ yung bola dahil napabadal sa defense ng kalaban. So, yun lang ang pwede nating sabihin kaya nanalo yung rain or shine eh. Dahil kulang yung bench depth ng Hinebra. Yung pumalit kay Japet at saka kay Troy, wala ka nang nakuha. So maging wake up call sana sa inyo to na itong conference na to na dapat hanggat maaari binibigay nyo ng kumpiyansa yung mga ibang player nyo. Kahit si Raymond Aguilar, dapat ginagamit para sigurado kayo. So, yun lang po.